Section 1 of the Bill of Rights guarantees our right to life, liberty, and property, as well as our protection from violations of the people around us. It is the most important section of the Bill of Rights, for it serves as the foundation of our human rights. As a component of a democratic and republican state, every person is entitled to those rights and privileges in order to have a social condition, in order for us Filipinos as well as aliens to enjoy the blessings of independence and democracy here in the Philippines. Consider that status, fame, money, or connections should not impede the performance of those rights. Whether you are rich or poor, a CEO or a farmer, you are protected by the Section 1 of the Bill of Rights. The question still remains, is everyone being protected by this section of the Bill of Rights? Crimes are common sins in the Philippine setting, and a large part of this is about the violation of human life. Abortion is an illegal act here in our country. Penalties are given to those who commit and help them perform the illegal act. But why do we still have a lot of cases regarding abortion? As of the year 2005, there were some 400,000 to 500,000 abortions in the Philippines. The World Health Organization estimates puts the figure at nearly 800,000, one of the highest rates of unsafe abortions in Asia. Fetus are dumped anywhere, garbage bins, along the road. There are also cases of parricide, infanticide, homicide, murder, and physical injury. On the other hand, kidnapping and serious illegal detention, unlawful arrest, slavery, exploitation of child labor, and services rendered under compulsion in payment of debt violates our liberties. The most common crime against liberty are the exploitation of child labor and services rendered under compulsion in payment of debt. These cases are too common to the point that we are used to it. There are also crimes against property. These are cases such as robbery and theft, illegal trespassing, swindling or staffa, and shadow mortgage. The National Capital Region registered the biggest number of crimes against property, with 3,896 cases among the country's regions from January to March 2011. Various government officials are also being sued for swindling or staffa. These crimes can only be legal if it goes under the due process of law. Due process of law is a legal judgment which hears before it condemns and renders judgment only after trial. The Section 1 of Article 3 also stated that no person shall be denied of equal protection of the laws. It means that all persons and things should be treated alike regardless of nationality, gender, age, and status in life. It is true that the Philippines have one of the best set of laws in the world. However, implementation of these laws is the problem. Can we still uphold these laws? When can we see the Philippines as a country that fully respects the right to life, liberty, property of every human being? Is there still a chance for progress? Respect. This is what we need. Pare, balita ko yung illegal drugs, si King Moses, yung pinaka-head drug lord. Pwede naman nating tignan eh.
bago tayo tumawag ng rescue sa kusina pagka ano, no? Pero paano yan? Wala tayong search warrant. Pwede yan, ating halugin yung bahay nila. Yun na yung pinaka-ano na rin. Wala siyang magagawa pag natin yung ebidensya laban sa kanya. Sige, tara. Rumadyo ka na mamaya, ha? Pagka nalaman tayo, baka kasi maraming tauhan yun din. Bahay niya, no? Hindi mahalatang isa siyang drug lord. Isa siyang anak sa Philippines. Teka lang ho! Teka lang! Diyan na! Ano yun? Nandun mo ba si King Moses? Ay, wala ho siya dito ho. Bakit ha? Gusto lang naman sana lang siyang makausap. Eh, wala nga po siya dito ngayon eh. Balik na lang po kayo sa susunod. Baka pwede na lang namin siyang hanapin sa loob. Ay, bawal po. Sabi po kasi wag magpapasok na hindi namin kakilala. Ayaw mong pusukin dyan. Kung ayaw mong pusukin, ikaw ikukulong namin. Sige Okay. na, papasok na kayo. Saka mo yan, pagka ayaw. Magdama ko lang dito sa loob. Gusto na? Uy! Ano ka mo dyan? Kuya, nagagawa niya dito. Sabi ko sa inyo, bawal dito pumunta. Kuya, magsiuwi Kuhuli ka namin! Kuhuli! Hinahanap kami. Hindi mo ko nalaban. Hindi pa ko nalaban. Hindi pa ko nalaban. Yung alaga mo na lang. Ha? Alaga mo. Sige dito. Ano ka dito? Kung nandyan, wala. Wala. Negative. Wala. Negative. Uy! Ikaw ba si King Moses? Ako nga. Bakit? Anong kailangan nyo? Pinagbibintangan kang drug lord dito sa Tansa. Sa Cavite. May warrant of arrest ba kayo? Wala kaming warrant of arrest pero kailangan mo sumama sa amin. Bakit? Kailangan nyo Kilala ka na, na namin. kailangan nyo ng warrant of arrest. Hindi ako kasama Hindi sa ka inyo. sasama? Pag sumbong ako natin gayang loko mo. Sumama sa amin. Hindi ka po ako kasama. Tas mo Sumama mo, sa tas amin. mo. Marcos, hayaan mo na tatay mo! Marcos! Ay, ano ba yan? Hayaan mo na siya! Ano? Hayaan mo na siya, Marcos! Hayaan mo na siya! Isa ka palang adik, ha? Daddy, wait! Daddy! Marcos, hayaan niya! Alam mo ka! Sumama ka na rin. Hindi ko yan ako! The right of the people to be secure in their person, houses, papers, and effects against unreasonable searchers and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination, under oath or affirmation of the compliant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized.
Ano nga ba ang kahalagahan ng kalayaan sa pagpapahayag? Kalayaan? May makikinig ba? May pakialam ba sila? May makikinig bang mga tenga? Kailan mo sisimulang ilahad ang iyong tinig? Kalayaan mong maghayag, magingay, at mapansin upang ikay madinig. Isang umaga na naman ang dadaan. Kasabay ng pagsikat ng araw ay ang pag-usbong ng bawat tao. Gising na sila. Magigising pa lang ang iba at mayroon din kailangang gisingin pa. Maririnig ulit ang ingay ng bawat kwento nila, bawat saloobin at hinaing. Gaya ng mga huni ng mga ibon, dadaan sa iyong mga tenga ang bawat tinig nito. Sis, nabalitaan mo na ba? Tumas na naman yung tuition fee natin. Wala namang nakikita pagbabago sa school natin. Sa tingin ko, meron naman, hindi lang siguro kapansin-pansin yung improvement. Sana nga, gamitin nila sa tama yung pera kasi hindi basta-basta napupulot ang pera sa bulsa. May katwiran naman ang tugon ng babae na di basta lang pinupulot ang pera. Minsan, di naman masama maghayag na kanya-kanyang saloobin. Malaya ka kung ano ba ang gustong sabihin ng iyong damdamin. Nako, traffic na naman. May mga nagrarally yata mga estudyante. Nako, mahuli na ako sa klase ko. Bababa na ba ako o maghihintay kung kailan pa uusad ang jeep na to? Manong para po. Kahit papel man ang hawak ko'y may sarili itong kakayahan upang ibahagi ang gustong iparating sa bawat tao. Kaya maghikayat at ikay mapaniwala, subalit pareho pa rin itong pamamaraan upang ilahad ang iyong pananaw sa pamamagitan ng sulat. Ang iba na may sa paraan ng pagsasalita, sa matinding paraan ng pananalita. Isulong, mga kababayan! Kalayan! Magkaya! Magingay! Ang bawat tao ay may karapatan upang dinggin ang kanilang hinaing at kinikimkim. Karapatang ibulalas nila ang kanilang kurukurot gustong ibato ng kanilang damdamin. Kapag hinayaang takpan ng bibig ng bawat tao, ay para mo na ding pinutol ang dila nila sa karapatan ng bawat isa sa malayang pagpapahayag. Mahalin tulad mo ito sa isang nakulong na ibon, walang karapatang humuni at lumipad ng malaya. Mapapalad tayo dahil may kakayan pa rin tayong magsalita at ihayag ang ating saloobin. Subalit ang iba ay ang kabaliktaran at dapat silang bigyan ng halaga. Hi!
pamphlet. Wala na naman bang pasok? May pamphlet na naman eh. Sige, una na. Ito na nga bang sinasabi ko, malaya tayong maghayag, maglabas ng gustong sabihin at ibahagi ang bawat saloobin. Pero kapag nagamit na ito sa maling paraan, ang resulta ay perwisyo. Salamat. Sa rin ako pinupuli. Salamat pa rin. Ako pala si Jake. Hi, ako pala si Isabel. Anong course mo? Engineering. Ikaw, anong course mo? Veterinary. Wow, doktor ng mga hayop. Oo nga eh. Ang topic na namin ngayon is tungkol sa mga ibon. Kalayaan, karapatan, kahalagahan, kahit ano pa ang ating kanya-kanyang kahulugan ng kahalagahan ng malayang pagpapahayag, ang importante ay nailalabas natin ang ating bawat katwiran. Mapansin ang bawat hinaing ng ating mga damdamin, ibahagi ang bawat pananaw sa kahit anong paraan, para ang ibahagi sa pamamagitan ng sulat at sa iba pang paraan. At higit sa lahat, matamasa mo ang tunay na kalayaan sa pagpapahayag, upang maghayag, magingay, at mapansin ang iyong tinig. Naku, alas-stress na pala. Kailangan ko na magdasal. Hoy, anong ginagawa mo? Nakakaya yung ginagawa mo. Pwede naman sa bahay yan, di ba? Bakit dito pa? Ang dami kaya nakakita sa'yo. Ito ang parang naman ng pagdadasal. Ah, ganon. Paraan ng magdadasal sa school? Totoo ba? Bakit dito pa? Nakakaya yung ginagawa mo. Walang masama sa pagdadasal. Ha? Walang masama? Bakit kasi dito pa? Ang dami nakita nakakaya yung ginagawa mo. Huwag mo na lang ako pakailangan. Ah, huwag pala pakialaman ha. Sumasagot ka na ngayon ha. Ha? Sumasagot ka na ngayon ha. Huwag pakialaman ha. Huwag pakialaman. Eh, di paggaling ko kaya yung ano mo ha. Gusto mo paggaling ko yan ha? Gusto mo paggaling ko yan ha? Nakainis ka na ha. Lagi ka na lang ganyan dito. Kung ayaw mo ganyan kita, huwag ka magdadasal dito. Nakakaya yung ginagawa mo. Ha? Nakakaya ka. Hindi ka nakakatawa.
Tigil mo na yan na kaya yung ginagawa mo. Tama na yan. Alam mo ba masama yung ginagawa mo? Paano naging masama? Article 3, Section 5 na wala naman siyang ginagawa sa'yo. Ano bang ginawa niya sa'yo? Wala. Pero nakakainis kasi yung ginagawa niya, nakakairita. Ano nakakairita doon? Yung nakakalaga paniniwala, isa silang Muslim. Malamang magiging ganyan siya. Sumasamba siya sa kanyang Panginoon. Oh, ano pa masasabi mo? Wala naman, pero nakakainis lang kasi talaga. Pwede ka niyang kasuhan sa ginagawa mo. Bakit yung ibang traveler hindi yung sinek yung ID? Bakit yung sa akin lang? Inapanggap po kami na bawat kami nakapending sa bukas sa isa. Kasi kailangan po namin. So, confused. Paano yan? Nagmamadali ako. Magbibigay nyo na lang po yung ID nyo para mas mapabilis yung ano natin. Check lang po po. Ano, may nakita ka ba? Sorry po, pero totoo nga po na kayo yung kayo po yung may kaso talaga. Yung ba ako kilala? Maraming mga walang pera sa akin kapag hindi ako nakalis ngayon. Kaya lang hindi talaga kayo pwede umalis kasi nga ako may nakatayin ng pangkaso. Kailangan nyo muna akong clear yun bago kayo umalis. Sige, sama na ako. Halito po. Good evening, sir. Yes. Pwede ba magtanong about dun sa mga collections, sa mga papers nyo? May kumatin for pero hindi ko siya pwede ipakita sa'yo. Confidential yung mga papers na yun. Maselang bagay yun na talagang hindi nilalabas ang department namin. Talaga? Di ba may batas tayo na pwede mo naman ipakita sa akin yun? Ba't naman magiging confidential? Ganun ba? Sige, teka lang. Supportahan si Noybi! Supportahan si Noybi! Supportahan si Noybi! Noybi kami! Supportahan! Supportahan si Noybi! Noybi! Babagsakin si
naman ng contract na within 6 months, contractual ka lang, di ba? 11. Free access to the courts and quasi-judicial bodies and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty.
Lunes, ika-10 ng Agosto. Halina't alamin, tuklasin at unawain natin ang ikatlong artikulo mula sa Saligang Batas ng Pilipinas. Sumasailalim dito ang karapatan bilang isang individual o bilang isang tao na siyang nagbibigay kapangyarihan upang ang bawat tao ay maproteksyonan. Alamin, tuklasin, at unawain. Una, ang tao na inaakusahan ay may karapatang pansamantalang manhimik at malaman ang kanyang nagawang kasalanan. Kumuha ng abogado kapag di makakuha ay pagkakalooban ng isa. Ikalawa, hindi dapat gamitan ng labis na pagpapahirap, dahas o pagbabanta. Ipinagbabawal ang lihim na kulungan o iba pang anyo ng detensyon. Ikatlo, hindi dapat tanggaping ebidensya laban sa akusado ang anumang pag-amin na nakuha. Ikaapat, may karampatang parusa kapag nilabag ang seksyong ito. Section 13. Dito nakasaad na ang lahat ng tao ay may karapatan na magpiyansa. Pwera lang sa mga tao na nahatulan ng kaso sa ilalim ng reclusion perpetua. Hindi pwede sobrahan ang piyansa na itinakda ng batas. Section 14. Ang akusado ay mananatiling inosente hanggat hindi pa nadidinig ang kaso laban sa kanya. May karapatan pa siyang maging malaya at mabigyan ng pagkakataon na lumahok sa pagdinig upang makita ng harapan ang nasasabing saksi at mga ebidensya nito laban sa kanya. Subalit kapag ang pagdinig ay nag-umpisa na at ang abusado ay hindi dumalo sa pagdinig na ito, ibig sabihin nito ay notwithstanding at maaari siyang maging guilty sa kaso laban sa kanya. Section 15. Kapag ang isang tao ay na-issued ng writ of habeas corpus, ay hindi ito pwedeng isuspinde, maliban na lang kung may mananakop ng ating bansa o may rebellion. Section 16. Karapatan sa madalian o mabilisang paglutas ng kaso o usapin. Section 17. Hindi ka pwede pilitin maging testigo sa sarili mo. Kailangan magpakita ng ibang ebidensya galing sa ibang tao. Section 18.
Hindi dapat detenihin ang sinumang tao dahil lamang sa kanyang paniniwala at hangaring pampolitika. Section 19. Dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, psikolohikal o imbing pagpaparusa sa sinumang bilanggo o detenido o ang paggamit ng mga paluwagang penal na di makatao. Section 20. Hindi dapat ibilanggo sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula. Section 21. Hindi dapat na isang tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan ng iisang paglabag. Kung pinarurusahan ng batas at ordinansa ang isang kagagawan, ang pagkaparusa o pagkaabsuelto sa ilalim ng alinman dito ay magiging hadlang sa iba pang pag-uusig sa gayon ding kagagawan. Section 22. Hindi dapat magpatibay ng batas ex post facto o bill of attainder. Mula noon hanggang ngayon, ang saligang batas ang siyang tinitingala ng bawat Huwan sa Pilipinas. Ating alalahanin, bigyang pansin at respetuhin ang ating makapangyarihang batas. Muli, magandang umaga, Laisiyan.